Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at matnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming bumubuo sa iyong angkan at gawin mo sa iyong paningin ay magningning ang kalooban naming laang sundin ng loob mo sa pamamagitan ng paghubog sa pag-uugali namin. Sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niebe, paglakpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait, butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag. Ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y Kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila
sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asay, hindi binibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam ng iyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nakakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Nung nakaraang linggo, itong unang linggo ng Quaresma, may napakinggan po akong isang pare. Nang sabi niya na, di ba, last Sunday, yung pumili po natin, yung si Jesus nasa disyerto, yung temptation ni Jesus. So parang sinasabi niya na yung Quaresma daw, yung buong 40 days ng Lent, ay parang desert. Yung sa desert, yung disyerto daw, ito yung isang lugar na na kailangan, andun talaga yung buong trust na maibibigay natin sa Diyos. Kasi sa disyerto, wala kang ibang maasahan. Sa disyerto, walang ibang nandyan. So, ito daw yung buong Quaresma, parang isipin natin na ito yung parang disyerto, parang pwede nating ma-compare siya sa isang parang training ground na parang yung objective daw natin sana sa pagkatapos ng Lent ay magiging katulad si Jesus. So let's remember, alalahanin po natin yung tema pong yan na
sa Kwaresma, sa 40 days ng Lent, yung gusto natin mangyari sana sa atin ay maging katulad ni Jesus. So nung Sunday, yun nga, sabi niya, kung nandun tayo sa disyerto, yung parang isang tinuturo sa atin na i-give up yung mga ating attachments. Kung sa disyerto kasi, wala tayong ibang makakapitan. So, ngayon, sa ebanghelyo po natin ngayong araw, yung nakikita natin dito, yung paano tinuruan ni Jesus ang mga alagad, ang mga tao kung paano po manalangin. Naalala ko lang na, di ba, sometimes sinasabi sa atin na baka wala tayong memorize na mga verses sa Biblia, pero kung isipin natin, di ba, eto, galing sa Mateo, yung panalangin ng Panginoon, yung Lord's Prayer, yung Ama namin. So nakikita po natin dito, kung isipin natin yung tema ng Lent, na kailangan matrain tayo na maging katulad ni Jesus, ngayon yung tinuturo dito kung paano magdasal katulad ni Jesus. Pero yung sinasabi nga dito nung una, hindi daw tayo magdasal, manalangin tayo, hindi daw yung maraming mga salita. Sometimes, kasi alam na ng Diyos kung anong gusto nating hilingin sa Kanya. So sometimes isipin natin, bakit pa tayo manalangin, di ba? Kung alam naman ng Diyos na kung anong gusto hinihingi ko, bakit pa ako magdasal? Sometimes isipin din natin, kung tayo nagro-rosaryo, hindi ba paulit-ulit lang yun na panalangin? Naisip niyo ba rin yun? Ako sometimes naiisip ko rin yun. Pero, yung tinuturo pala sa atin dito, kung isipin nga natin, balikan natin yung tema ng Lent na maging katulad ni Jesus, na ito yung Lent ay isang parang training ground kung paano tayo maging katulad ni Jesus, yung sinasabi dito na yung focus ay dapat hindi na sa atin. Yung direction po natin, yung focus po natin kapag tayo nagdadasal ay andun talaga kay Jesus. Kasi yung sinasabi lang dito, huwag kang ang akala nila ay pakinggan sila ng Diyos dahil sa dami nilang salita. Alam na ng Diyos kung anong gusto natin. Alam na ng Diyos, kapag tayo nagdadasal, alam na ng Diyos ano yung hinihingi natin. Pero yung focus na binibigay dito, lalo na dito sa Ama namin, sa prayer na tinuro ni Jesus, na hindi yung sa sarili natin yung kailangan nating i-focus. Diba? Yung, kung imahimayin po natin, yung unang parte ng panalangin, pinupuri ang Diyos. Diba? Pinapuri yung Ama nating nasa langit. Pero yung pagbigyan natin ng pansin, sinasabi dito yung sunod, na sundin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa at tulad ng sa langit. Hindi po yung ating gusto, kundi yung kalooban ng Diyos. So dito ngayon, isipin ulit natin na sana yung magiging panalangin po natin ay hindi lang yung gusto natin para sa ating sarili, kundi yung gustuhin natin yung gusto ng Diyos. Isang dapat pa na we also have to pray that kung ano sana yung gusto ng Diyos, yun din yung magugustuhan natin. Kung anong whatever God loves, yun din yung magiging love po natin. Diba? Kasi if we think about, kung isipin po natin yun, kung yung mga gusto natin, yun din yung gusto ng Panginoon, or yung gusto ng Panginoon, yun din yung gusto po natin, hindi ba talaga mangyayari talaga yun? Kasi nakakalimutan ko na yung aking sarili, pero yung sa Diyos talaga, yung akin pong iniisip. Yung kalooban talaga ng Diyos, hindi po yung aking sarili. Elsewhere po sa sinulat din ni San Pablo, di ba, na hindi po tayo marunong manalangin. Kaya yung Espiritu Santo yung nagdadasal po sa atin. So, kaya yung importance po ng prayer, di ba may kasabihan po na hindi naman talaga natin, we do not change God, but prayer changes us. So when we pray na maging katulad natin si Jesus, na yung buong buhay niya dito sa lupa, sinunod niya yung kalooban ng Diyos. So sana po, yun din yung prayer natin, na makalimutan natin ang ating sarili, di ba, dito sa huling part. Anong sinasabi dito?
patawarin natin ang mga nagkakasala sa atin. So parang ini-emphasize pa rin na kalimutan natin po yung ating sarili, kundi yung ibang tao po, yung unahin natin. Diba? Yung last palagi yung sarili natin. Pero sometimes, yun nga, nakakalimutan natin. Kapag tayo'y nagdadasal, puro yung mga kahilingan po natin, di ba? Alam na ng Diyos yan. Ibigay na natin sa Kanya yan. Yung gusto natin sana, itong buong Kwaresma, na yun nga, we take this 40 days as a parang training ground para ma-form tayo na sana after ng 40 days, maging katulad natin si Jesus, na maging kamukha natin si Jesus, pag magdasal tayo, maging katulad natin si Jesus kung paano siya magdasal, na hindi yung kalooban niya, kundi yung kalooban ng Ama. Siyempre, ang mas may importante ring bigyan natin ng pansin na when we pray, we also should listen, di ba? Kasi madalas, yun din, sabi nga dito, huwag tayong magdasal ng napakaraming salita. Pero sometimes, ako, i-admit ko, yun din yung meron din akong problem, parang na-challenge din ako kapag may gap or may silence kapag tayo nagpe-pray. For example, mag-Holy Hour tayo, magbigay tayo ng panahon sa Adoration Chapel or dito ng 1 oras, tapos andun lang tayo nakatutok sa Blessed Sacrament. Pagkatapos mo ng prayer mo, tapos manahimik ka na, sometimes tayo ngayon parang hindi na tayo sanay sa tempo na manahimik sa harap ng Panginoon. So parang gusto natin talagang may ginagawa tayo, pero yun din yung sanang pwede nating i-develop lalo na sa panahon po ngayon, na magbigay tayo ng mas malaking time para makinig po sa Diyos. Kasi kahit wala tayong sinasabi, yun nga, alam na ng Diyos kung ano yung gusto nating sasabihin. Pero alam ba natin yung sinasabi ng Diyos sa atin? Kaya magbigay po tayo rin ng time, ng mas malaking time, para makinig kung anong sinasabi po ng Diyos sa atin. At sana, after nga ng 40 days, hindi naman yan madali, pero kasama natin ang Espiritu Santo, katulad na kung paano kung anong po yung pagdasal natin, sana after ng 40 days, andun na tayo sa step na yon na when we pray, we become more like Jesus. Mas maging katulad na natin si Jesus na nananalangin. Kung meron na nakikinig sa Ama, yung kalooban ng Ama po, yung inuunan niya, hindi po yung kanyang sarili. Kahit na medyo, siyempre, may mga panahon na mahirap talaga yung mga kalagayan po natin, yung mga sitwasyon po natin. Pero, katulad ni Jesus, sinunod niya pa rin yung Ama. Yun din po yung gusto sana nating mangyari sa atin. Na hindi mo na po tayo, yung kahilingan natin, yung kalooban po natin na masunod, kundi magbago yung kalooban natin, at yung kalooban po ng Ama, yung ating masunod. Katulad po ni Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sinabi sa atin ni Jesus na maaari nating tawagin ang Diyos bilang ating Ama, kaya taglay ang matibay na pag-asa, idulog natin sa Kanyang harapan ang ating mga kahilingan. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan sa buong mundo naway laging magpahayag ng matibay na napagtitiwala sa pagdating ng kaharian ng Ama, isang kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa kabila ng mga kahirapan ng buhay, tayo naway manatiling nananalangin at hindi magpadarang sa tukso. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Tayo naway magkaroon ng sapat na kakanin para sa ating mga pangangailangan sa araw-araw at ng kadakilaan ng puso
upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit at maging ang mga nangangalaga sa kanila, naway makatagpo ang Diyos sa kanilang pagkapakasakit araw-araw. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumasamo kami sa'yo, marapat inyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po naming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupkupin sa pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, inihahain namin ang amin ding tinanggap mula sa iyong kagandahang loob sa aming lahat. Ang pagkainuming ito ay pakinabangan nawa namin bilang tagapagdulot ng buhay mong walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ng panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kailanman hindi tayo mag-iisa, hindi tayo pababayaan, dahil tayo ay mga minamahal na anak ng ating Diyos Ama sa langit. Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaalayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
lupang tigang, walang tubig ako'y nauuhaw. O Diyos, hangad kitang tunay, sa iyo ako'y nauuhaw. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, O Panginoon ko. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, O Panginoon ko. Kaya ika'y minamasdan doon sa iyong dalanginan, nang makita kong lubusan lakas mo't kaluwalhatian. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, O Panginoon ko. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, O Panginoon ko. Ang kagandahang loob mo, higit sa buhay sa mundo. Kaya ako'y magpupuri sa ngalan mo't sasambitin. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, O Panginoon ko. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, O Panginoon ko. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana, Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway aming pakinabangan sa aming pagdiriwang ang paghubog ng aming hangarin sa buhay upang mahalin namin ang iyong mga pinahahalagahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin, at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, diluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.